Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, November 23, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na iba't ibang weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang Northeast Monsoon o amihan ang magdadala pa rin ng mga pag-ulan, partikular na sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Ang shearline naman, ang shearline po ay nasa pagitan ng mainit na hangin mula dito sa Karagatang Pasipiko, tinatawag nating easterlies, at yung malamig na hangin na mula naman sa Northeast Monsoon o amihan. At dahil po dyan, may mga kaulapan, makikita nyo, may mga kaulapan po dito sa may bahagi, sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley at maging sa Cordillera. Samantala naman, makikita po ninyo itong kumpol na kaulapan na nasa may silangang bahagi ng Mindanao. Ngayon po ay na-monitor natin, isa na po itong low pressure area, huling namataan mahigit 1,000 kilometro, silangan ng Southern Mindanao. At base po sa ating pinakahuling datos, may medium chance. Ibig sabihin po ng medium chance, posible na itong maging bagyo after 24 hours or malaki yung posibilidad na maging bagyo ito after 24 hours. Ibig sabihin by tomorrow, araw po ng Lunes, ay posible nga maging bagyo yung low pressure area na sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din natin ngayong araw, posible po itong pumasok ng PAR at kung sakali po pag ito ay naging bagyo, tatawagin po natin itong nasa letter V na po tayo, verbena po kung sakaling maging bagyo, yung low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Samantala po, base rin sa pinakahuling datos natin, posibleng maapektuhan ito kung sakaling maging bagyo at kikilos pa hilagang kanluran ang malaking bahagi po ng Kabisayaan at maging bahagi ng Southern Luzon. At posible pong ito'y kumilos mula Lunes, bukas hanggang Miyerkules at papunta po dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo yung weather advisory na inisyo natin kaninang alas 5 ng umaga. Makikita nyo po kung anong mga lugar yung posibleng makaranas ng malalakas sa mga pag-ulan sa pagkilos nga nitong low pressure area na maaring maging bagyo. Ngayong araw naman, inaasahan pa rin natin ang malaking posibilidad ng pag-ulan sa malaking bahagi ng silangang bahagi po ng Luzon, partikular na itong area ng Cagayan Valley region, maging yung Cordillera, at ang bahagi din po ng Aurora, kasama yung Quezon at Camarines Norte. Ito ay dulot ng pinagsamang epekto ng shear line dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon at ang bahagi naman ng silangang bahagi ng Central at Southern Luzon ay makararanas din ng mga pagulan dulot naman ng easterlies o yung hangin nagbumula sa Karagatang Pasipiko. May mga pagulan ding mararanasan sa nalalabing bahagi po ng Cordillera at gayon din sa may area ng Batanes dulot naman ng Northeast Monsoon, habang ang nalalabing bahagi ng Ilocos Region makararanas sa mga isolated o pulupulong may hinang pagulan dulot ng amihan. Dito sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, makararanas ng mas maliwalas sa panahon. Posible po, medyo mainit pa rin yung tanghali natin habang may mga posibilidad ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa umaga, maliit po yung posibilidad ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura sa Lawag, nasa 26 to 30 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, nasa 23 to 28 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 25 degrees Celsius. Habang sa Kamaynilaan, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din ng mga isolated o pulupulong pag-ulan pagkilat pagulog sa bahagi ng lalawigan ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa nasa 25 to 32 degrees Celsius. Malaki naman yung posibilidad ng mga pag-ulan sa bahagi ng Eastern Visayas ngayong araw, lalo na mamayang hapon hanggang sa gabi, lalo't papalapit po itong low pressure area. So yung mga kaulapan ng LPA ay magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Eastern Visayas at maging sa bahagi po ng Bohol. Ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Malaki rin po ang posibilidad ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Mindanao at sa hilagang bahagi ng Mindanao. So yung Caraga, Northern Mindanao at Davao Region, makararanas din po ng mga pag-ulan sa araw na ito. Ito ay dulot din nitong trough o mga kaulapan na dala ng low pressure area na nasa loob din po ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ.
Ang lalabing bahagi naman ng Mindanao makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkinat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Malit pa yung posibilidad ng mga pag-ulan sa lalabing bahagi ng Mindanao ngayong umaga. Agwat ang temperatura, Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 26 to 32 degrees Celsius. At dahil nga po sa paglakas pa rin ng amihan, ay may nakataas tayong gale warning sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, habang dito sa may kanlurang baybayin po ng Luzon, inaasahan natin ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Iwasan muna pong pumalaot, lalong-lalo na sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, yung mga maliliit na sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin po ng Batanes at Babuyan Islands, dahil nga magiging maalon yung karagatan, dulot po ito nitong northeast monsoon o hanging amihan. At narito naman yung ating latest na senaryo na posibleng maging mga lugar na magiging maulan sa mga susunod na araw, dulot nga nitong papalapit na low pressure area na maaaring maging bagyo by tomorrow. So by tomorrow po, ma'am, inaasahan pa rin natin na magiging maulan. Ito ay dulot naman ng shear line sa may bahagi ng Cagayan at Isabela. Habang by tomorrow din po, inaasahan na natin ang malalakas hanggang malalakas na mga pag-ulan. So posible po yung mga localized flooding or mga pagbaha, mga landslide, particular na sa may Eastern Visayas, kasama yung Central Visayas at itong Caraga area. Mag-ingat po yung mga kababayan natin, no, dahil nga sa papalapit na low pressure area na maaring maging bagyo. Pagdating po ng araw ng Tuesday, mas maraming lugar yung maaring makaranas ng hanggang malalakas na mga pag-ulan na maaring ring magdulot ng mga flash floods and landslide, lalong-lalo na dito po sa may area ng Eastern Visayas. Maapektuhan din po ng malalakas sa mga pag-ulan sa pagkilos, sa pagdaan nitong low pressure area na maaaring maging bagyo. Itong area na malaking bahagi ng Kabisayaan, Southern Luzon, itong Bicol region, at ilang bahagi ng Mimaropa. Pagdating po ng araw ng Miyerkules, inaasahan natin kung magpapatuloy po yung pagkilos nitong low pressure area na maaaring maging bagyo na pahilagang kanluran, base po sa datos natin ngayon. Posible din itong area ng Metro Manila, Southern Luzon at Central Luzon maaaring maging maulan pagdating ng Miyerkules hanggang Huwebes. So makikita po natin ngayong linggo, dahil nga sa potential na bagyo na ito, ay maaaring maging maulan ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na yung Kabisayaan at Southern Luzon. So manatili pong tumutok sa mga update ng Pag-asa, dahil posible pa rin naman magbago yung ating senaryo. But sa ngayon po, ito po yung nakikita natin na maaaring maging epekto nitong low pressure area na posible nga maging bagyo by tomorrow. Samantala, ang araw ay sisikat mamayang 6:01 na umaga at lulubog, ganap na 5:24 ng hapon. At muli po, no, may minomonitor tayo na low pressure area, kaya sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube, at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, para po makita nyo yung ating mga latest, updated po kayo sa mga latest nating mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating klima at panahon. Lalong-lalo na nga, meron po tayong minomonitor na low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw, at by tomorrow ay mas malaki yung posibilidad na maging bagyo. At live po, nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Mapagpalang linggo sa inyong lahat.